Si Lando ay simpleng tubero sa kanilang barangay. Sanay sa hamon ng araw-araw na buhay, nagsusumikap siya upang mabigyan ng sapat na pangangailangan ang kanyang pamilya. Araw-araw, makikita siya sa trabaho, bitbit ang mga gamit, nakatsinelas at lumang kamiseta, at pawisan habang inaayos ang bawat sirang tubo, baradong lababo, o tumutulong gripo sa mga bahay ng kanyang mga kapitbahay. Kahit maliit ang kita, masaya si Lando dahil ramdam niya ang paggalang at pagtanggap ng mga tao sa kanyang serbisyo. Palabiro si Lando at palakaibigan, at halos lahat ng kakilala niya sa barangay ay tinuturing siyang kaibigan. Sa bawat bahay na pinupuntahan niya, lagi siyang may dalang kwento o biro, kaya't nagiging masaya ang bawat pagkakataon na kasama siya. Nakilala siya bilang ang tuberong hindi lang basta-basta umaayos ng tubo, kundi pati na rin ng mga pusong nangangailangan ng kaunting saya sa gitna ng kanilang mga pang-araw-araw na problema. Isang araw, habang nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw ng trabaho, nakaupo si Lando sa harap ng tindahan ni Aling Rosa. Nakangiti niyang binibilang ang natirang barya sa kanyang bulsa nang biglang mapansin ang lumang tiket ng loto na ilang araw na palang nakatago roon. Bigla niyang naalala na minsan siyang nakumbinsi ng kanyang kaibigang si Boyet na bumili ng tiket para sa katuwaan. Wala sa isip niya ang manalo, para kay Lando, mas malamang pa siyang makatagpo ng ginto sa lupa kaysa manalo sa loto. Sa sobrang ka-curiousan, nagdesisyon siyang tingnan ang mga lumabas na numero sa dyaryo na hawak ni Aling Rosa. Nang isa-isa niyang ikumpara ang mga numero, napansin niya ang isang tila kababalaghan, isa-isang tumutugma ang mga numero sa kanyang tiket. Napasandal siya sa upuan, halos hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya, at habang tinititigan niya ang tiket, naramdaman niya ang kakaibang kilig at kaba na hindi pa niya nararamdaman sa buong buhay niya. Totoo nga ba ito? Matapos ang ilang araw nang hindi pa rin makapaniwala sa kanyang kapalaran. Tahimik at hindi ipinamamalita ang kanyang malaking tagumpay, pinili niyang pumunta mag-isa sa lotto office upang kunin ang kanyang premyo. Sa unay natatakot siyang baka ito'y isang panaginip lamang, pero sa bawat hakbang niya, unti-unti niyang naramdaman ang bigat at kahulugan ng kanyang pinanalunan. Nang maiuwi na ang tseke na ₱1,000,000 ang halaga, tila biglang nagbago ang buhay ni Lando sa isang kisapmata. Nagpakalat ang balita sa buong barangay na ang dating tubero ay isa ng milyonaryo. Hindi niya inasahan ang biglang pagdagsa ng mga tao sa kanyang munting bahay, mga dating kakilala, mga kaibigan mula sa kanto, pati mga taong minsan lang niyang nakausap, ngayon ay nagpapaabot ng pagbati at paanyaya. Nag-umpisang magbago ang kanyang simpleng araw-araw, may mga nag-aalok sa kanya ng negosyo, may mga nanghihiram ng pera, at may mga gustong makipagkaibigan na noon ay tila hindi naman siya kilala. Unti-unti, nadala si Lando sa bagong buhay ng marangyang kainan, mamahaling mga gamit, at pagiging tampok sa tuwing may okasyon sa kanilang lugar. Sa bawat bagong gamit at bawat bagong kaibigan, hindi niya namalayan na unti-unti rin siyang napapalayo sa kanyang dating mundo. Habang lumilipas ang mga buwan, unti-unting naramdaman ni Lando ang kalungkutan sa kabila ng kanyang kayamanan. Sa kanyang malaking bahay, palaging tahimik at tila may kakulangan sa kanyang puso. Naalala niya ang masayang hiyawan at kwentuhan kasama ang mga kapitbahay na dating sumasama sa kanya sa mga simpleng inuman tuwing Sabado ng gabi. Ngunit ngayon, kahit may mga bago siyang kaibigan, napansin niyang karamihan sa kanila ay hindi naman tunay na nagmamalasakit sa kanya, parang interesado lamang sila sa kanyang pera. Isang araw, habang namimili sa isang mamahaling tindahan, nakita niya si Boyet, ang kanyang kaibigang tricycle driver na siya ring nag-udyok sa kanya noon na bumili ng tiket. Inisyan siya ni Boyet, ngunit may lungkot sa mga mata nito. Inalok siya ni Lando ng tulong, ngunit tumanggi si Boyet at simpleng sinabi, "Pare, iba ka na. Sana maalala mo pa rin yung dating Lando na lagi kaming kasama." Pag-uwi sa kanyang malaking bahay, binalot ng lungkot si Lando. Naalala niya ang simpleng buhay na dati niyang ipinagpapasalamat, ang mga kaibigan niyang tunay na tumatanggap sa kanya, kahit walang kapalit.
Napagtanto niya na sa kabila ng kanyang kayamanan, nawawala ang mga bagay na noon ay tunay na nagbibigay kasiyahan sa kanya. Sa huli, napagdesisyonan ni Lando na bumalik sa kanyang dating buhay bilang tubero. Binalik niya ang kanyang sarili sa simple at tahimik na pamumuhay, dinalaw ang mga dati niyang kapitbahay, at humingi ng paumanhin sa mga tunay na kaibigan na hindi niya nakasama dahil sa kanyang biglaang pagbabago. Nag-donate siya ng malaking bahagi ng kanyang yaman sa barangay, itinayo ang isang silid-aralan para sa mga batang walang kakayahang mag-aral, at nagtayo ng isang pondo para sa mga nangangailangan. Muli siyang natanggap ng kanyang mga dating kaibigan at kapitbahay. Sa bawat gabing kasama niya ang mga ito, habang nagkakatuwaan at nagpapalitan ng kwento, naramdaman niyang bumalik na ang tunay na kasiyahan sa kanyang puso. Naunawaan ni Lando na hindi kayang palitan ng pera ang tunay na kaligayahan na nakikita lamang sa pakikipagkapwa, sa pagtulong, at sa pagiging totoo sa sarili.